Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer. Hanggang sa ngayong mga panahon na to hindi pa rin ho tayo makapag-get over doon sa mga isiniwalat nitong si Congressman Egay Erice. Na di umano, ang binayad doon sa isa sa ika nga bigatin nilang entertainer noong nagdaang midterm election, itong si Andrew Uy. At binayaran daw ho di umano ng 68 million pesos. Mantakin nyo ho yun mga kababayan. Kaya ngayon, ang panawagan ng ating mga kababayan sa social media na kung sakaling galing daw ho sa nakaw, yung 68 million na yun, dapat makulong din itong si itong si Andrew. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Hayun na nga, lumikaho ng napakatinding ingay ng isa sa mga siniwalat nitong si Congressman Tino at nitong si Congressman Erice na maging yung mga binayaran nilang entertainer ng alyansa doon sa kanilang mga sorti, talagang di birong pera ang kanilang pinambayad sa mga ito. At isa na dito, si Andrew E. Panoorin ho natin ang paglalahad nitong si Congressman Tino. Sang-ayon ho ba kayo mga kababayan na itong si Andrew E. kailangan habulin? Kasi kung pinapabalik natin yun doon sa mga contractor, sa mga district engineer, yung perang tinanggap ni, kung sakali man assuming, kumbaga, kung mapatunayan na galing sa nakaw yan, kung hinahabol natin yung pera na ibinigay dito sa mga district engineer, sa mga contractor, yung pera na natanggap ng mga individual na yun, walang pagkakaiba sa perang natanggap ni Andrew E. Kaya ngayon, ang tanong dito, kung sakaling mapatunayan, meron pa ho ba kayang kakayahan ng ating mga kababayan sambay ng Pilipino na habulin itong mga pera na to? Hindi ko natin alam, hindi ko tayo abogado kung ano pa man. Siguro kung mapatunayan galing sa nakaw, dapat sana itong si Andrew E. Yarin lamang napakayaman na niya. Serbisyo naman yun, naiintindihan natin. Nag-perform ka, entertainer ka. Pero grabe naman, 68 million. Hollywood superstar, gano'n. Diba? Hollywood, yung dinaig pa ho yung ibang mga banda sa Hollywood, no? Pasigaw-sigaw lang, ini-introduce lang itong si Ping Lacson, itong si Tuta Soto, diba? Ini-introduce lang yung mga senatorial candidate ng alyansa. Bigla, maya-maya, meron ka na 68 million pesos. Ganon ho katindi. Palibhasa, hindi ho siguro galing sa bulsa nila. Kaya ganon sila kalakas magbigay nung panahon ng kampanya. Ito si Congressman Tino. Mainit ho itong balita na to. 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay. Actually, tinanong ko Detalyado si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Grabe. Yes, sabi niya. 68 million pesos bilang talent fee. Ano kasi yan mga kababayan? Pero nakita ho natin yung kaibahan doon sa mga pagkatapos ho ng 2022 presidential election, nagbago ho talaga itong si Andrew E. Alam naman ho natin sikat at mayaman na yan. Pero noong nanalo itong si Marcos Jr. at maya nandito yang si Andrew E. nasa mga birthday party diyan sa Malacanang, yung mga concert sa Malacanang. Lagi hong lagi hong isa sa mga kumbaga pagka merong event sa Malacanang, yung Andrew E. na yan, laging nandyan yan. Kahit na hindi pala ho imbitahin yung Andrew E. na yan, talagang magpupunta. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, pagpalagay na natin, napakaraming, hindi ho natin alam, isang bagsakan ba yun o kada performance itong si Andrew E. 68 million. Mapahanggang sa ngayon, wala pa rin hong linaw yan. No? Ngayon, ang issue lang ho natin dito, yung kay Senator Rodante Marcoleta, kini-question nila. Nakesyo yung mga nag-donate sa kanya. Pero ito ho mga kababayan, wala ho tayong kakayahan. Kasi ito, sa tingin natin, yung mga binabayad sa mga performer, pag panahon ng kampanya, irini-report ba yan ng mga partidong nag-i-endorso ng mga nag-i-invite? Kasama ba yan sa irini-report nila? Aba, kailangan natin tanungin ng dyan sa Comelec.
may ano ho ba yan? Allowed ho ba sa batas na allowed ho ba sa mga rules ng pagka merong kampanya na okay lang na maglabas ng ganyang kalaking pera sa performer pa lang? Ngayon, ang panawagan ho natin dito para doon sa mga kandidato ng alyansa na nanalo nung nagdaang election. Aba, matatamaan ho kayo dito, especially dito kay Ping Lacson at dito kay Tuta Soto. Matatamaan ho sila dito. Isa ho sila sa mga ini-introduce ni Andrew E, 'di ba? Isa ho siya sa mga talagang kinakampanyan niya na iboto ng ating mga kababayan. Ngayon pagkatahimik ho sila dito sa isa na to, aba, alam na ho natin ibig sabihin diyan, 'di ba? Kita niyo ho kung paano pinipilit na ilihis nitong si Senate President Tito Soto yung mga usapin sa Senado, especially dyan sa issue ng mga maanomalyang flood control. Nakita rin ho ng sambayan ng Pilipino kung paano ilihis nitong si Ping Lacson ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Pagka napupunta na sa Malacanang, napakagaling ho nilang mag-divert, gagawa sila ng issue, magre-resign, babalik, mag-iimbestiga, magbabanggit ng pangalan, hindi papatawag. Nakita nyo ho yan. Ngayon, nagkalitaw-litaw, pag nagkataon, yun hong ginamit na pangampanya nitong mga individual na to nung nagdaang eleksyon, pag nagkataon, galing din ho pala sa sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, ninakawan na sambayan ng Pilipino, binola pa ho nila. Pakinggan ho natin itong si Congressman Tino. Diba, mangangampanya ka. Yung perang pangangampanya mo, galing sa nakaw, galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Pinagnakawan na sila, binola pa tayo. Ewan ko lang kung sino bumoto dyan sa dalawang unggoy na yan. Tayo kasi hindi talaga natin binoto yung buong alyansa. Wala ho tayong binoto dyan sa mga taga-alyansa na yan. Maliban na lamang dito kay Camille Villar, di ba? Si Camille, sa alyansa siya, maya-maya lumipat siya dito kay sa Duterte. Tapos itong si Amy Marcos, sa alyansa din siya, nagbitiw siya sa alyansa, nagpa-endorse siya kay VP Sara. Nanalo naman yung dalawa. Ngayon, kailangan hong magkaroon na ng transparency kung magkano ba talaga winaldas ng alyansa yun sa mga sorti nila kung magkano ba talaga ang nagastos at magkano ang pinakawalang pera ng administrasyon. Iba ho yung pagsalansan ho nila noong mga panahon na yon. Ngayon naiintindihan nyo na. Ang dami ho nilang winalanghang pera. Meron sa AKAP. Diba? Meron sa Tupad, meron sa AX, meron sa Porpis. Lahat ho yan talagang kinapitalize ho nila nung nagdaang eleksyon. At lahat ho ng mga programa na yan, ang pumondo niyan, sambayan ng Pilipino. Ganyan ho sila kawalang yan. Kaya sa susunod na eleksyon, sa 2028, markahan ho natin lahat ng individual. Ngayon pa lang sinasabi na ho natin, lahat ng individual na kasama ni Marcos Jr. ngayong mga panahon na to, pati na yung mga dumidistansya na at alam na nila na talagang may kalalagyan sila sa susunod na administrasyon. Markahan nyo ho silang lahat. Dahil karamihan sa mga yan, maglilipat bakod na kay VP Sara. Kasi yung impeachment na yan, malabo hong ma-impeach si VP Sara. Especially dyan sa Senado. Kasi kumbaga, mind conditioning yan sa House of Representatives, ilalatag nila mga ebidensya. Ngayon, pagka naramdaman nila na mainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa impeachment na yan, talaga magdedire-diretso yan. Ang pressure nasa Senado na pag naipasa na dyan. Ngayon, titignan nila ang timpla ng ating mga kababayan. Pagka hindi kumakagat yan, hindi ho basta-basta magdidesisyon ang mga senador na i-impeach nila itong si VP Sara. Marami-raming boto pa naman ang kailangan. Ilang boto ang kailangan bago ma-impeach si VP Sara? 15? 16? Napakalaking numero ho nun mga kababayan. Sa sa palitan nga lang ng Senate President, talagang napakaalanganin na. Karamihan doon sa mga talagang solido dyan, hindi ho papahintulutan na ma-impeach si VP Sara. Maghahalo ang balat sa tinalupan dyan sa Senado. Kaya mapapaisip din ho yung mga ibang senador dyan kung talagang gugusto sila dahil pakikiramdaman ho nila ang sambayan ng Pilipino, especially yung mga re-election sa 2028 national election. Kaya abangan ho natin. Pero meron na ho tayong mga siguradong hindi basta-basta tatanggapin ng ganun-ganun na lamang yung mga ilalatag na kasinungalingan laban dito kay VP Sara dyan sa impeachment court pagka in-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives. Tuloy ho natin. Nais ko pong i-address ang mga statement
commitment o ng mga membro ng mayorya, both sa Justice Committee at sa publiko, sa media, no, na hindi raw napatunayan ng mga endorser ng complaint yung mga aligasyon laban sa Pangulo na betrayal of public trust. Wala daw ebidensyang naipakita. Una, hindi pa po ito ang yugto, yung determination of sufficiency of stance, hindi pa ito ang yugto ng pagpapakita at pagkilatis ng ebidensya. Hindi po yan ang trabaho ng mga miyembro ng komite sa puntong ito. Gayunpaman, nais po nating idiin na sapat-sapat ang allegation of facts sa complaint para sa sufficiency in substance. Meron pong ebidensya sa lahat, lalo na dun sa ikatlong bahagi ng complaint, ang aligasyon na direktang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa flood control corruption sa pamamagitan ng pag-utos ng insertion sa BICAM at pagtanggap ng kickback o commitment mula rito. Sa partikular, nasa complaint ang aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo, nasa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Binanggit sa complaint, ang papel hindi lamang ni Yusek Trajib Olaivar. Medyo pangit ho ang dating nitong si Congressman Tino, pero ano naman ho, no, tiyagain na lang ho natin kasi pagka ika nga dyan sa House of Representatives, pagka hindi nila medyo kaalyado ang nagsasalita, talagang pinapangitan ho ata talaga nila ng audio. Kaya tiyagain na lang ho natin, marami hong isisiwalat dito sa pagsasalita na to ni Congressman Tino. Ito ho yung tagpo na kung saan talagang titigukin na nila yung impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Sinusubukan pa hong ilaban itong si Congressman Tino, kaso wala ho talaga. Pinagtulong-tulungan ho ng mga kampo ni Martin Romualdez yan sa House of Representatives yung impeachment na yan para hindi matuloy. Kundi pati ni Yusek Adrian Bersamin. Nako. Sino po ba si Adrian Bersamin? Officially, PLLO, Presidential Legislative Liaison, pero lumalabas unofficially siya ang runner, bagman at disbursing officer ng Pangulo na tumatanggap at gumagastos ng kickback sa utos ng Pangulo. Nako po. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Grabe. Kalakip nito rin ang detalyadong Wala na akong kawala sa computation Marcos ng mga Jr. dito. pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TBAD para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perun na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nako po. Nagpatuloy ang komunikasyon na 68 million na ginamit, pinambayad sa isang performer noong panahon ng kampanya. Di ba nahihiya itong si Ping Lacson? Itong si, ano pangalan ito? Itong si Erwin Tulfo? Itong si Tito Soto? Dito sa mga balita na to. Di ba sila masusukan ito? Di ba? Yung nagpapakilala sa kanila, pag nagkataon, yung pinambayad doon sa mama na yon, galing sa nakaw, galing sa flood control. Mantagay 68 million. Kahit sabihin nyo na mga kababayan, nakailang sorti sila ha. Ipagpalagay na natin, hindi ko alam kung ilan yung exact na pagkakataon na lumitaw ang si Andrew E. Diyan sa mga sorti nila. Ipagpalagay na lang natin, 15 times o 20 times na ho natin. 20 times sila lumitaw diyan sa mga sorti na yan.
Okay? 20 times. Kada bagsak ho nitong si Andrew E, meron ho siyang 3.4 million kada magpe-perform ho siya. Ganun ho kalupit. Halimbawa lang ho yun, may pwedeng mas bumaba, pwedeng mas tumaas. Hindi ho naman ako kasi natin sinubaybay niyang sorte na yan kung ilang beses lumitaw. Kaya ang si Andrew E. Kasi magsusorti sila dyan sa, for example, sa Luzon, 5 beses, sa Visayas, ganun lang naman ho kasi. Sa Visayas, let's say 5 beses o 7 beses. Sa Mindanao, nasa 10 beses dahil mahina sila doon. Di ba? Pagpalagay na natin 20 times lumitaw yang si Andrew E. Kada litaw ho niya meron ho siyang 3.8 million pesos. Pwedeng bumaba, hindi ho yun yung exact na appearance niya dyan sa mga sorte na yan. Pero malaki ho talaga, 68 million pesos. Na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days Naku. before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungang ito, si Congressman Leandro Libiste, at pinarating sa amin, sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice. Hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan ng mga Bersamin. Ayan Sa na. madaling sabi, Ayan na. Napakabastos ho talaga nitong Janet Garin na to. Nakikita pang yan na nga lang, 'di ba? Yan na nga lang yung yung pagkakataon ng mga congressman. Nasa inyo na nga majority. Hindi nyo pa pagbibigyan yung mga minority na bigyan sila ng leeway sa pagsasalita nila, paglalakad nila ng kanilang nalalaman sa mga kabuktutan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Di ba napaka-unfair ho ng House of Representatives? Ha? Kaya hindi ko katakataka. Isa pa ho yan sa mga naging factor kung bakit sad-sad ho ang approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Dahil sa mga pasip-sip na congressman na talagang nagbibidabidahan dyan sa House of Representatives para ipresenta sarili nila na talagang kaalyado sila nitong ating kurakot na presidente. may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto para patayin ng impeachment at para tuluyan ng maprotektahan ng Pangulo sa investigasyon at paglilitis na tanging magagawa sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit nasa kapangyarihan ng plenaryong ito kung boboto ang kahit 1/3 lamang para ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa paglilitis. Thank you very much, Meron ba Honorable Pino. ritong titindig para malantad ang buong katotohanan ng flood control? Meron ba ritong handang panagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Ano man ang mangyari, patayin man ang impeachment ngayong hapon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Maraming Correct. salamat. Thank you Madam very Speaker. much. Sa tingin ho natin, napapanahon na ho talaga para managot itong si Marcos Jr. sa taong bayan. Mabigat ho yung yung mga aligasyon na yan at binaback-upan ng ebidensya. Di ho biro yung text messages. Hindi lang ho yung involvement ng Pangulong Marcos ang nakalagay doon sa palitan nila nitong si Bersamin. Meron pa eleksyon. Meron pang kung sino-sinong pangalan. Kumbaga pinagpukusan lang ng mga pinakitaan ng text messages na yan yung issue ng flood control. Pero napakarami pa daw hong mga pangalan, issue na tinalakay diyan sa mga
mga conversation na ipinakita dito kay Tinyo at dito kay Congressman Egay Erice. Eto mga kababayan, medyo nahuli na to, no? Tuloy ho natin yung ating talakayan dito sa video nitong si Sir Eli Solidar, no? Isa ho ito sa mga dapat papasadahan natin ng mga nakalipas na araw. Ang pamagat pa lang ho, talagang maraming matutuwa sa ating mga kababayan. BP Sara, number 1 survey kahit wala daw ginagawa. Totoo ba? Naku, ito ho mga kababayan ang mga punto de vista nitong si Sir Eli Solidar. Panoorin natin. Si Vice President Sara Duterte ang Ganda ng boses, patuloy na namamayagpag. Pag ho naririnig natin ang boses nitong si Sir Eli, para ho tayong nakikinig doon sa mga lumang radyo. Talagang ang lalim, parang nanggagaling sa balon yung boses niya eh. At nangunguna pa rin sa mga survey at base po ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ay isang malaking survey firm, mga kababayan, at sa fourth quarter nationwide survey noong nakarang taon, isinagawa po ito mula November 24 hanggang 30, 2025 ng Nobyembre, ay nakakuha si BP Sara ng plus 28 net satisfaction rating na ikinategorya bilang moderate. Ibig sabihin, mas marami ang kontento kaysa hindi nasisihan sa kanyang performance bilang ikalawang pangulo ng bansa. At ayon po sa datos ay ito reviewin natin, 54% ng mga Pilipino ang satisfied kay BP Sara habang 26% naman ang dissatisfied o hindi kontento. Pero mas mataas ito ng 6 na puntos kumpara sa kanyang plus 22 rating noong September 2025. So yan ho mga kababayan, at para makuha mo lang yung kabuuan, yung 54% na satisfied o kontento, i-minus mo lang yan sa 26 na hindi kontento. So yun nga, nagiging plus 28 yung nakuha ni BC Presidente sa latest survey. Samantala, kabaliktaran naman po ang naging resulta para po kay Pangulong Marcos. Yun ho. At batay po sa hiwalay na ulat ng SWS, ay nakakuha lamang ang Pangulo ng negative 3 net satisfaction rating na nasa neutral category at ipinakita ng survey na 40% ang satisfied sa kanya, 17% ang undecided, at 43% ang dissatisfied. So, yung 40% na satisfied o kontento, tapos ima-minus mo sa 43% dissatisfied, so nakakuha siya ng negative 3. Yun po, ito hong si Pangulong Marcos Jr. So, samantalang si BP Sara ay plus 28. So, yun ho mga kababayan, at iisa-isahin natin yung mga agwat ng reyon. Pero, may mga nagsasabi, nako, bakit gano'n nangunguna pa rin si BP Sara Duterte sa mga survey, pero wala naman daw ginagawa. Mamaya, iisa-isahin natin kasi chinek ko natin yung mga aktibidad ng Office of the Vice President. Ako, napakabilis po na magbigay po ng mga tulong ayuda sa mga naging biktima ng kalamidad, di ba, sa mga nakaraan lindol, at tuloy-tuloy yung kanyang yung biyahe, yung libreng sakay. Di ba, makita nyo yung mga bus, tuloy-tuloy ho ito mga kababayan. So, lumilitaw na talagang, bagamat sabihin natin, hindi ho masyadong nabibigyan ng pansin sa media, lalo na sa mainstream. Kasi alam naman natin na ngayon, talagang ang issue ngayon, talagang pinakamainit, politika ho mga kababayan. Di ba, yung awayan sa politika, yung impeachment, at ngayon, yung sa China, yun po ang nangingibabaw di po ba na issue? At samantalang yung siyempre yung bawat departamento, siyempre ang Pangulo, meron siyang sangay ho dyan, at may mga departamento na dapat sila ho talaga ang nagsasabi kung ano-ano yung mga proyekto ng administrasyon na nakatutulong po sa ating gobyerno. Pero dito ho, ibig sabihin ay mabisa. Napakabisa po ng mga programa ng ni Vice President Sara Duterte, yung mabilis po na yung pagresponde, yung pagbibigay po ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at iba't ibang kalamidad
dito po sa ating bansa. So ito, babalikan ko lang ho at mamaya papasyalan ho natin yung yung mismong website ng Office of the Vice President. Kasi ang dami po mga reaksyon sa mga ganitong nang biglang lumabas po yung survey na kung saan ay number 1 si VP Sara, positive 28 o 54% na nakuha niya yung satisfied. Yun ho, mga kababayan. At dito ho, malaki ang agwat sa mga rehiyon. Ipinakita rin ng survey ang malaking pagkakaiba ng suporta sa iba't ibang rehiyon. Balance Luzon ho, plus 13 ang nakuha na dito ho, no? At sa balance sa Visayas ay plus neutral, Metro Manila ay negative 17 at Mindanao ay negative 29. Ito hinakuha ng Pangulo. So talagang matindi ho, no? Na nakuha ng marka ng Pangulo. So sa Metro Manila ba bumagsak din ho siya. At sa Mindanao lalo 29 o negative 29, negative 17. Partikular na bumagsak ang rating ni Pangulong Marcos Jr. sa Metro Manila at Mindanao habang nananatiling mataas ang tiwala ng publiko kay BP Sara sa maraming mga lugar. O yun ho. Samantala, ito naman ho, si BP Sara na leader po, no, yung tiwala, ayon po sa SWS, ay kinikwenta ang net satisfaction rating sa pamamagitan ng pagbabawas ng porsyento ng dissatisfied mula sa satisfied. Kaya tulad nga, yung binabangkit ko kanina, yung kay BP Sara ay yung kontento ay, di ba, 54%. Tapos ang hindi kontento ay 26%. So, ima-minus mo dyan kung ano ang kalalabasan, yun ho, plus 28 ang nakuhang rating. Yung pinaka-net na nakuhang rating ni BP Sara Duterte. Yan po isinagawang survey sa 1,200 Pilipino na may edad na 18 pataas gamit ang face-to-face interviews. At sa pinakahuling resulta, malinaw na yun, marami nagsasabi, naku, nilampaso ng Vice Presidente sa survey ang Pangulo. Ito ho mga kababayan, at bukod ho kay Pangulong Marcos Jr. ay naungusan din mismo ni VP Sara Duterte yung iba pang mga opisyal, yung matataas na opisyal ng gobyerno, di ba? Mula kay Presidente, Vice President Sara, susunod ho dyan ay Senate President, House Speaker, at ang Chief Justice. Ito ho, base rin ho sa survey ng SWS, ay bukod si BP Sara talagang nanguna sa lahat to, pati sa presidente, no? Yung 54% at ang satisfied 26%, ang dissatisfied. So plus 28 ang nakuha niya. So dito ho ay wala, naungusan niya rin po itong Senate President Tito Soto na nakakuha po ng plus 16 net satisfaction score. At samantalang ito ho ay itong si House Speaker Faustino D. Ay nakakuha ng 3 points o nakagain ng 3 points mula sa kanyang plus 2 noong September. So ngayon po ay plus 5 po siya. Net satisfaction rating. At sa kabilang banda naman ay ito pong si Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo ay nakapag-restore ng plus 9 net satisfaction rating noong Nobyembre. So, hindi naman nagbago noong September. Ganun din po yung kanyang nakuha. Pero, itong Speaker at Chief Justice ay sila po yung na-classified ng SWS ay bilang neutral. Ayun ha. At sabi po ng SWS, ito hong kanilang ginawang nationwide na survey ay mula po sa 1,200 adults na may edad na 18 at ang kanilang ginamit ay face-to-face interviews. Naku, o ito wala ko itong kawala. Walang kawala. Talagang kasi hindi lang mga magme-message ka, magte-text, parang may text. Kung marami kang SIM card, ayan, ito face-to-face po. Interview ang ginawa ng SWS dito po sa kanilang pinakahuling survey. So, yan po, suma total. Yung pinaka-resulta ng survey na kung saan, ulitin ho natin,
ay nanguna, ito pong si VP Sara, sa lahat po na mga matataas na opisyal ng gobyerno, mula po kay Pangulong Marcos Jr., kay Senate President Tito Soto, Speaker Bojidi, at kay Chief Justice Alexander Hesmundo. O yun ho. So talagang talagang sabi naman ng nababasa ko lang ho, no? Yung mga comment, bakit naging number 1 yan? Wala namang ginagawa yan. Puro lang biyahe sa abroad yan at pumupunta ka sa kanyang tatay sa The Hague, Netherlands. Alam nyo ho, ito hong pagpunta ni VP Sara sa The Hague, Netherlands, sa kanyang tatay, alam mo, ito po ay isang pagpapakita na isang mabuting anak eh. Diba? Talagang, yung iba siguro, pag busy, talaga naman nakakulong na. Hindi, pag pumunta ako dyan, hindi ko naman mapapalaya na yan eh. Okay, iba kong kapatid, bahala na sila dyan. May mga ganun, di ba? Na mga ugali. Pero itong si VP Sara, talagang, alam nyo, mahirap magbiyahe ng napakalayo. Di biro ho yan. Mahirap. At gugugol ka ng mahabang oras, di po ba? At maaaring masakripisyo mo pa, pati yung mga anak mo, di ba? Iwanan mo, nag-aaral dito. So, pero talagang ipinapakita niya yung kanyang pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. So, yan po ay isa sa mga simbolo na mga Pilipino. Alam niyo, yung mga talagang ugali ng mga Pilipino, mapagkalinga po sa mga magulang eh. Di po ba? Yun, nakakulong. At alam naman natin, talagang may katandaan na ang dating Pangulo at syempre, hindi naman talagang sobrang tagal pa sa mundo. Di po ba? At ngayon, mas masaklap di ba, na nakakulong. At alam niyo, napakahirap sa isang tao na nakakulong, wala ka makausap, di ba? Napakahirap, kasi iba ho sa Pilipinas eh. Yung mga Pilipino ay sanay na, di ba, may mga nakakwentuhan, lalo na yung mga retired na, yung mga senior citizen. Pag nakita nyo lang ho rito sa mga mall eh, parang kala mo, nag-uopisina eh. Andun ang tambay-tambay, pakipe-kape, tapos tambay, kwentuhan, naghapon, lalakad, na-exercise, ganun. Iba naman sa mga park, di ba, ganun ho eh. Pero dito siyempre, ito si VP Sara, ipinapakita niya na talagang isa siyang mabuting anak at nakakulong ang kanyang ama o siya po ang kumakalinga. Ito, pinasyalan ko ho itong website itong Facebook page ng Office of the Vice President. Dito, nakalagay ito ho, yung OBP ay agarang rumisponde sa mga nasunugan sa barangay Singkang Airport, Bacolod City. Yun ho, biro mo, mga nasunugan, nandyan agad, At namahagi ang Office of the Vice President, ng mga tulong sa ating mga kababayan na nasunugan. So, mabilis po yung kanilang pagresponde. At para tumulong sa mga kababayan natin. At bukod doon dyan, meron din po silang mga tumutulong, may mga livelihood program. At yun ho, namigay din po ng sa mga school, ito sa Alicia Elementary School, sa Barangay Alicia, Mulabe, Zamboanga del Sur. Sila po namigay po ng ng mga gagamitan, mga bags sa mga estudyante. Ayan po. So talagang nagpapatuloy yung pagtatrabaho ng Vice Presidente at siyempre kahit kasi ang madalas na ilalabas lang po sa media ay ang Vice Presidente nasa The Hague, Netherlands, nandun na naman lagi. Dumalaw sa kanyang tatay. Yun ho pero yung mga yung kanyang tanggapan ay nagpapatuloy katulad ito naghatid din ng food boxes sa mga laborers at toda sa Bagao, Cagayan. Ang Office of the Vice President. Yan So marahil ito siguro kaya umiepekto yung kanyang patuloy na mataas na na rating. Ito pa, tulong ng OBP, tribong Mamanwa. Sa St. Bernard, Southern Leyte. Yun Google ito po sa Leyte. So namigay ho ng mga tulong yan namigay ng mga kahit tulong sa Southern Leyte ho yan. Ito po yung yung tribong Mamanwa. Yun
Tapos ay napakarami ho. Pasyalan nyo lang ho ito hong ano no. Yung ano, ito dito rin no sa ano sa Makati. Bili mo tulong sa Makati na sunugan no. Sa Galing. Makati. Mm. Nagpaabot din ng tulong sa 300 pamilyang nasunugan sa barangay Terejeros, Makati City. At ito hong mga tauhan ng OBP Disaster Operations Center sa Tejeros Barangay Hall. Namahagi po sila ng mga relief bags. Bagi 300 pamilya. So, mabilis po yung kanilang pag-action. At siguro, ito ho yung sagot sa mga nagtatanong. Wala namang ginagawa yan si BP. Puro nasa abroad. Kasi yun lang ho ang nabobroadcast. Tapos makikita nyo yung mga malalaking bus. Yung libreng sakay. Di ba? Nakakatulong din ho ito, lalo na po sa mga manggagawa. Di ba? Nakakabawas po ito sa gastusin nila. Di ba? Imbis na mamasahe ka. So, yun lang ho. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating channel at Commentary ako kayo dyan sa mga ginagawang paninira na yan dito kay Vice President Sara Duterte. Ano lang naman ho yan, kumbaga yung mga ganong klaseng balita, para sa kanila rin lang naman ho yun. Kumbaga yung mga kababayan natin, alam naman, hindi naman ho kakagatin yung mga ganong klaseng balita at paninira dito kay VP Sara. Ano yan, ang sumasagot ho sa mga post na yan about kay Baby Sara, yung mga natutulungan niya. Tayo nga, di na nga natin di na nga ho natin pinapansin, pero kung atin titignan ng mga komento, ang nagsasalita, nagpapatotoo na talagang napakahusay na serbisyo ng Office of the Vice President, yung mga mismong natutulungan niya. Hindi na sumasagot yung mga DDS na mga diehard supporter talaga. Sumusugod dun sa mga paninira sa kay VP, yung mga yung mga nasunugan, nabahaan, namatayan, di ba? Ano naman ho talaga, yan naman ho talaga kagandahan sa mga Duterte. Kahit na okupado sila sa isang bagay, hindi ho matitigil lang ang pagtatrabaho ng kanilang mga opisina. Kahit si Mayor Baste, kahit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang tuloy-tuloy yung pagtulong nila. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.